mundo ng tao. Hindi, ako ay nagsasanay kasama ang 6 na banal na babaeng sa kalayaan ng pagpapagaling. Baka nagkamali sa pagsasanay at bumaba dito. Ubas Antler Extract Goji Berry. Maraming mababang uri ng gamot. Nakapagkatawang tao na ako sa isang walang kwentang tao. Ako, hindi tayo kasal. Hindi ako pwede makipagtalik sa'yo. Hindi ka ang masusunod. 3 buwan ka sa season. Akala mo, dahil lang sa 3 kontrata. Pinili ka lang dahil sa katawan ng dragon. Inumin mo lang ang gamot. Good boy. Hindi ko inumin. Hindi pwede. Hindi pwede. Kung ganon, hahampasin kita hanggang sumunod. Ang orihinal na katawan ay katawan ng dragon na hinahangad ng mga babaeng mandirigma. Una, pwedeng lamunin ang masamang hangin. Pangalawa, pwedeng pagalinan ng 2. Pangatlo, kapag tumigil sa pagsasanay, babalik sa'yo at ikamamatay. Ang totoo, matagal lang hindi nag-ensayo. Sa kama na ito, ang katawan ng dragon ang ikinamatay niya. Ako ang nakapagkatawang tao. May ganitong asawa. Nagpapanggap pa. Worth it ang pagkamatay mo. Sa mundo ng diwata, ako ay nagsasanay sa pamamagitan ng pagpapagaling. Hindi ito. Nang bumaba dito, bakit naging pagpapagalingan na ako? Anong sinasabi mo? Kailan ka ba magagawa? Siya ang babaeng nangangailangan ng katawan, si Katrina Season. Simula nang pumasok ka, patuloy kang tinititigan ng paa ko. Bakit? Gusto mo ba? Hali ka ng paa ko? Ang lakas ng loob, hawakan ako ng walang permiso. Uubusin kita. Hindi ba gusto mo mag-ensayo tayo? Magaling kang yumuko. Qualified ka. Binigay mo sa akin ang katawan ng dragon. Ang perang ito, gamitin mo para magpagaling. Tapos, umalis ka na sa season. Paalisin mo ako kahapon gabi? Hindi ka nasiyahan? Hindi ba't gusto mo umalis sa season? Si Miguel, tarantado. Puro paasa lang ba siya dati? 8 sa isang gabi. 8! Muna, ayaw ko umalis. Kahapon gabi ay para lang sa 3 buwan na tubo. Tubo? Ang ibig mo sabihin, hihingi ka pa ng principal? Sabi ko, kahapon gabi, ang 8 ko sa'yo, tubuhan lang. Marami pa tayong oras. Ang katawan ng dragon sobrang lakas. Kung hindi ka natatakot, walang problema.
Ang duwag na ito kailan naging ganito ka matapang. Ngunit, parang nagustuhan ko pa. Kahapon gamit ang kalayaan ng pagpapagaling, bumalik ang lakas ko. Ngunit sa pinakamataas, malayo pa ako. Ang mahika dito ay kaunti. Gusto kong gumalik sa pinakamataas. Maliban sa pagpapagaling, may iba pa bang paraan? Migs, kahapon gabi, hindi ka ba pinahirapan ni Katrina? Nag-aalala ko. Oh, katawan ng agila. Siya at ang dragon body ko, perfect match. Uy, lalong pogi ka! Ate Ana, may kailangan ka? Gusto mong kausap? Nakita ko si Katrina. Sabi niya, ipapalayas ka. Totoong ba? Pinipilit lang niya. Kahapon, mukhang nasiyahan siya. Ikaw ang pinipilit. Sa 3 buwan, mababa ang tingin niya sa'yo. Nakikita ko lahat. Kung ipapalayas ka niya, punta ka sa kwarto ko. Matulog tayo. Pwede ba? Siyempre, ikaw ay matino at may prinsipyo. Paano mo magagawa ang masama? Palagi kitang hinahangaan. Si Ana Shiso ng panganay. May anak, hiwalay. Mabait sa labas, pero ayaw sa akin. Isang pabigat. Mahilig magtrabaho sa likod. Ate Ana, sa totoo lang, palagi kitang gusto. Nabait siya. Migs, hayop ka! Anong ginagawa mo? Tulong! Pass away. Siya itong duwag. Paano niya nagawa? Migs! Hayop ka! Nilabag mo siyang madam! Mang Lito, 3 buwan hindi niya hawakan si Katrina. Palagi niya akong pinapansin. Buti at dumating ka. Takot na takot ako. Yang madam, huwag matakot. Ngayon, ang lalaking ito, ipapalayas ko at babaliin ko ang paa niya! Huwag ka. Pinipilit mong maging kalmado. Takot na takot ka. Migs! Ipapakita ko sa'yo. Alam mo ba? Tingnan mo. Ako ay engaged sa 3 dalaga. Pinirmahan niya. Gusto kong gagawin ko. Kailan ka naging tagapamahala sa harap ng iyong mapapangasawa? Ha? Ikaw! Ikaw ano? Anong problema? Nanay! Anong nangyari? Doña Teresa. Nilabaha ko si Ate Ana. Doña Teresa, ginahasa ko si Ana. Yung tahimik na at walang laban, nung palang siya lumakas. Teresa, hindi lang niya ginahasa si Ana, sinampal pa niya ako! Is this something to be proud of? Why are you shouting? Doña Teresa, iniabuso niya ang 3 kasal. Walang respeto sa batas! Migs, kahit na ang 3 anak ko ay may kasal sa'yo, isa lang ang mapapangasawa mo. Si Ana ay may asawa na. Si Katrina, ay mahal ka. Hindi mo ba siya gusto? Kung gusto ko ba siya, tanungin mo siya. Walo! Sumabog ang bulakla! Wow! Ana, anong lalaki pagkatapos ng lahat? May gana pa? Sa tingin ko, sinisiraan mo siya para umalis siya. Tama?
Nanay, hindi po. Hindi siya mabait. Sige na, wag na. Ako mismo ang mapapalakas kay Migs. Halika, kain na tayo. Katrina? Kahapon ba talaga kayo? Gusto ko lang ang katawan ng itim na dragon. Katawan ng dragon? Hindi pa ito imbento lang? Wait! Katrina, may epekto ba? Migs, halika. Kain tayo marami. Kumain para lumakas. Doña Teresa, ang lamesa na ito. Bakit puro gulay? Hindi ito pampalakas. Nakalimutan mo? Ang araw ng pag-aayuno ni Maricel. Ang buong pamilya ay mag-aayuno. Bakit hindi pa dumating si Maricel? Maricel, bakit na nakaupo lang? Halika na, kumain na tayo. Nanay, papatayin ko ang babaero na to. Nanay, papatayin ko ang pring to. Maricel! Hoy, may tao dito. Gusto mo dagdagan ng ring to? Maricel, ikaw talaga! Isa pang bala para sa'yo. Kumusta yan? Iluko ang ulo. Katrina! Lumakas ang iyong lakas. Ang katawan ng itim na dragon ay epektibo. Parang walang utang na loob na. Trina, ano to? Gusto mo patayin siya? Comfortable ba? Hindi kasing ganda kagabi. Kagabi, ikaw at Migs nag-interrupt sa aking dasal. Nasayang ang aking pagsasanay. Sa huli, patayin ko siya. Protektahan mo siya habang buhay. Mas malakas ang ingay kagabi. Anong nangyari kay Sel? Pwede ba talagang maging ganyan? Migs, 3 buwan na ang nakalipas. Si Maricel ay nahawa ng demonyo. Palaging nagagalit. Parang ibang tao. Langit lang ang makakapagpagaling sa kanya. Hindi demonyo. Pinapasanan siya ng multo. Anong gagawin? May Yunas ba? Mapapagaling ng katawan ng itim na dragon. Katawan ng itim na dragon? Hindi ba sapat na si Katrina? Gusto mo rin sirain si Trina? Maniwala ka o hindi? Ikaw na lang ang tatago sa likod ni Katrina na duwag. Ang tapang mo magkwento. Naniniwala ako. Medyo duwag si Miguel, pero hindi siya mahilig magsinungaling. Katrina, na magsanay kami, lumakas ang aking lakas. Marahil, ang katawan ng itim na dragon ay talagang epektibo. Katrina, ikaw! Migs, kung may paraan ka, tulungan mo si tita at tulungan mo si Maricel. Maricel, hindi sinasadya. Natala lang ang demonyo. Tulong? Pwede naman. Meron lang akong isang hiling. Sabi mo, Habang ginagamot si Maricel, walang sinuman ang makakagambala. pwede. Wala akong paraan magsanay. Biglang dumating. Ano? Nanay, Katrina, naniniwala talaga kayo sa kanya? Ang alam lang niya, ang katawan ng itim na dragon. Ano pang kaya niya? Tingnan mo yung hawak niya na kubyertos. Kubyertos! Nakatayo! Tingnan mo uli. Nakatayo lang ba? Nasa aire. Ano to? Nilagyan niya ng lakas ang kubyertos na to. Kahit hindi ako tumulong kanina, nasisiguro ko na mahaharangan niya ang bala. Nang magsanay kami, ang katawan ng itim na dragon ay naging mas malakas.
Sayang ang tulong ko. Perfect. Now I don't have to worry about breaking his body. Amitabha, Buddha, protektahan mo ako. Palayasin ang demonyo. Buddha, protektahan mo ako. Walang Buddha, pero may isang gwapong lalaking diwata. Pinahirapan mo siya. Walang mukhang lumabas? Labas at harapin ako. Sumunod ka. Sinabi kong lumabas. Lumabas ka. Lulunurin na kita. Huwag mag-alala. Walang sakit. Huwag lumapan. Kapag hawakan kita, hindi mo kakayanin. Matapos kuning ang lakas ng multo, babalik ang 1% ng aking lakas. Nanay! Tingnan mo! May kakaiba sa langit! Biglang nag-itim ang langit. Kakaiba. Umuulan lang, di ba? Bakit ito? Mainit ako. May pagkakataon pa ako. Migs, ikaw, anong ginagawa mo? May naglagay sa iyo ng multo at voodoo. Ubusin ka ng katawan mo. Walang kwenta ang dasal mo. Tawagin mo akong Kuya Migs. Tutulungan kitang gamutin. Binaril kita noon. Pero tinulungan mo pa ako na nilipat sa katawan mo. Migs, mahal mo ako, di ba? Hindi. Anong sinasabi mo? Kalayaan ng pagpapagaling. Dati, di man lang ako tinitignan. Paano niya ako hinawakan? Para sa katawan ng itim na dragon, sobrang pampalakas. Nanay, may kakaibang bagay. Para nakita ko ang dragon. May Grandmaster na nag-level up. Ang lokasyon ng kakaibang bagay parang nasa ibabaw ng kwarto ni Maricel. Hindi naman siguro si Mitch ang may gawa. Kung may galing si Mitch, hindi siya mapapakain sa bahay natin ng 3 buwan. Parang ngayon, iba na siya sa dati. Migs! Nasaan ang masura na yan? Labas ka! Hay naku, may naiwan pang sakit. Mula ngayon, Lunes, Miyerkules, Biyernes, mag-iensayo ako kay Ana.
Martes, Huwebes, Sabado, ako ang gagamot sa iyo. Ang tubig sa mangkok, kailangan nating pantayin, di ba? Migs! Nasaan ang basura na yan? Labas ka! Sino ang nag-iingay? Subukan mo ako at gagawin kitang abo. Enrique Garcia? Bakit siya nandito? Siguro ginamit niya ang pagiging anak ng mayaman para balikan si Mids at ipapatuloy siyang alipin. Alipin? Nanay, nakalimutan mo? Dati si Migs na trabaho kay Enrique. Dahil duwag, palaging sinisigawan. Ngayon si Migs ay mapapangasawa ng Season. Palayasin si Enrique. Opo. Enrique Jr., nandito na po kayo. Madumi po dito. Sa karpet po kayo dumaan para hindi madumihan ang paan nyo. Alam mo madumi, hindi mo linisin. Pamilya Season, gusto lang ba ng basura? Pasensya na po. Doña Teresa! Narinig ko si Migs ay hindi sumusunod sa iyo. Ngayon, lumapit ako para sunduin siya. Nagpapagamot si Migs kay Maricel. Pinanghako namin sa kanya. Walang sinuman ang makakagambala sa pagpapagamot. Pwede siyang magpagamot? Enrique Jr., sabi niya si Maricel ay sinapian ng multo. Naniniwala si nanay na mapapagaling niya. Putang ina! Simula nang dumating si Migs sa Garcia, inagawa niya. Hanglabahan ko at taga-serve ng kape. Pwede siyang magpagamot? Bakit hindi ko alam? Pwede ba si Migs magamot? Ikaw na ba ang masusunod? Ang tatay niya nagkasundo kay tatay. Siya ang mapapangasawa namin. Wala kang pakialam. 3 buwan na. Sabi ng Season, si Migs ay itim na dragon. Dalhin siya. At dinala mo pa 3 kontrata? Bakit? Ang pamilya Season hindi na makakain? Enrique, ano ibig mong sabihin? Ano ibig mo sabihin? Sino ang hindi alam na kami ni Maricel ay nagmamahalan? Sa tingin ko, gusto niyo si Migs magpalamon lang. Bakit ang lamig? Tinatawag mo ako? Ang lakas ng puwersa niya. Migs, ikaw, natapos mo ng pagpapagamot? Kumusta si Maricel? Wala ng problema si Trina. Ngunit tuwing Martes, Huwebes, Sabado, kailangan kong alagaan ang kanyang katawan. Matapos ang ilang panahon, siya ay gagaling na. Masaya ako marinig. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiya magsabi. Migs, baliw ka ba? Hindi mo ba nakita na may usapan kami? Bakit biglang pumasok? Siyang mayaman na binubuli ako. Ang kanya katawan ay sira na. Ang walang kwenta na to. Kung ipapainit ko, baka maglabas ng taba lang. Migs! Kausap kita! Biga ba? Si Maricel pwede mong hawakan. Nataranta. Mula sa puso takot si Migs kay Enrique. Walang tapang. Enrique, hindi to bahay mo. Wala kang karapatan mag-utos dito. Aso ko si Migs. Kahit saan, kapag tinawag ko, babalik siya. Balik tayo dati. Linisin ang sapatos ko. Saka sabihin mo, kung paano mo pinagamot si Maricel. Saan mo siya hinawakan? Migs, Migs, asawa ka ng Season. Hindi mo kailangang lapitan sila. Magkaroon ka ng tapang. Kailangan kong sagutin si Enrique. Migs, alam ko na! Worth it ang pagmamahal ko! Akala ko nabago na. Hindi ko akalain na ang tapang niya para lang sa babae. Halika! Humalukip-kip! Lilisin mo ang sapatos ko! Sa susunod pag-alaga ko kay Trina, pwede kang manood. Malalaman mo kung saan ko siya hinawakan. Ang tapang niya!
Kumain ka sa Garcia? Gumamit ka sa Garcia? May lakas ka? Hindi po mo fiancé ko. Sino kumain sa iyo? Payat ako! Mataba ka! Walang hiya! Atake! Bitbitin niyo siya! Ako mismo papatay sa kanya! Umalis kayo sa season! Malakas ka? Sumagot sa akin? Miss Ana, si Enrique Jr. ito. Kung magsalita ka pa, dalhin mo yung basurang carpet at umalis! Miss Ana. Miss Ana. Huwag mong ipagmalaki na marunong ka at mang-ape. Sino ang hindi? Pinsan! Isabel? Kuya, matagal na akong naghintay sa labas. Bakit hindi mo pabitbitin si Miguel? Ano ang nangyayari? May something sa kanya ngayon. Tsaka, buong season, sumusuporta sa kanya. Takot ako. Ikaw lang makakagawa nito. Cutie Mix, huwag na magtampo. Pupuntahan na kita. Dumating ang mahal ni Miguel. Hindi na namin siya mapipigilan. Shashi! Isabel Liwana. Isabel. Ang cake na gusto mo, dahil gusto niya si Isabel, para makasama siya, ibinenta ang sarili, matrabaho sa Garcia. Cutie, bakit malamig na ang cake? Cake, gusto ko lang ng bagong luto. Malayo kasi yung biyahe. Bakit hindi mo isilid sa damit para manatiling mainit? Kung ganyan ulit, hindi ko nakakainin. Isabel, wag ganyan. Isabel! Ang cake na gusto mo, bagong luto, mainit pa. Kuya, tingnan mo siya. Para lang maghanda ng mainit na cake, napaso pa ang tiyan. Pinsan, malapit ng party. Oy, cutie, kainin mo na lang ang cake. Kung may tira sa party, mamaya, ipapabaon ko sa'yo. Salamat, Isabel. Ang bait mo sa akin. Sa susunod, ganyan ka din mabait sa akin. Sa'yo lang ako, mabait. Si Isabel liwanag, walang pakialam sa kanya. Pinaturo pa siyang maging aso. Dahil dito, nang kunin siya ng pamilya season, ayaw niyang mag-train kay Katrina. Dapat talaga bigyan ng medalya si Miguel. Hindi tayo kasal. Hindi tayo pwedeng gawin ang bagay na yon. Cutie, kung hindi ka pupunta, aalis na ako. Migs, huwag mong sundan siya. Si Isabel ay hindi mabait. Dito ang iyong tahanan. Hindi ako mabait. Miss Ana, naririnig ko, gusto mo lang ang katawan ni Miguel. Kaya mo siya ikinulong sa season family para pilitin siya. Pinapalo mo siya o pinapadyak? Gusto ko lang siyang maging matapang. Siguro si Miguel ay galit na galit sa akin. Mahal, tingnan mo, nung wala ako, ginawa nila sa'yo ang pang-aapi. Halika, hatid kita sa bahay. Gusto ko! Gusto mo ba? Sampal ay pag-ibig. Hanggang sa pagyakin. Alam mo ba yan? Pamilya season ay mandirigma. Siya gusto lang niya ang katawan mo. Para gamitin ka lang. Mahal, sumunod ka. Umalis na tayo dito. Ha? Huwag ka. Gusto mo din ang katawan ko, di ba? Oo nga. Dati, di ko alam, mahal, na may espesyal kang katawan. Ngayong alam ko na, mas gusto kita ngayon. Halika. Umuwi na tayo. Upuan tayo. Usap tayo. Dati, si Miguel ay gustong-gusto si Isabel. Ngayon, si Isabel ang lumalapit. Wala na siyang rason para tumanggi. Yani. Hindi ka karapat-dapat. Ano? Hindi ako karapat-dapat? Di ka makatiis.
Tingnan mo si Miss Ana. Ang lakas niya. Mas malakas sa'yo. Umuwi ka na lang. Isang babae na walang talento? Gusto pa ang katawan ko? Ang mga babae ng season ay katawan ng agila. 3 sila. Madaling malaman kung sinong pipiliin. Sinabi mo mas malakas siya sa akin? Paano ba? Kung hindi, bakit si Miguel nagstay pa dito? Mix! Hindi ba ako ang gusto mo? Na-practice kayo ni Katrina? Ilang beses kayo na-practice? Kahapon, hindi siya okay. Walo. Impossible! Hindi pwede! Siguro nagbobola lang siya. Mix! Sisihan mo ang ginawa mo. Aalis na ako. Andyan ang pinto. Ingat sa hagdan. Halang ko na. Mahalaga pa rin ako. Last chance na to. Kung sasama ka sa akin, pag-iisipan ko, patawarin ka. Ang mahalaga ay ang sahig ng season. Kung masira, kailangan mong bayaran. Ikaw. Mix. Hindi na ako kakain ng binibigay mo. Hindi na kita bibigyan ng tira sa handaan. May sakit ka ba? May bago na pagkain? Ayaw mo kinain mo pang tira? Hindi pa tapos to. Migs, hintayin mo ako! Hintayin mo ba na mapilayan din ang kabilang paa mo? Hayop si Migs. Hindi na niya sinunod ang sinabi mo. Kapag ginamit na ng season at itapon, hindi ko na siya titingnan pa. Pinsan, walang katawan na itim na dragon. Paano ko mag-practice? Mas maaga kang umabot sa antas na Grandmaster para maubos natin ang pamilya season. Di ko kinaya ang kahihiyan na yon. Kanina lang, may dragon sa langit. Siguro may Grandmaster na na-breakthrough. Kung makita siya at matuto sa kanya, ay isang magandang direksyon. Antas ng dakilang Grandmaster pinsan. Ang usapin na to, ako na bahala. Alice! Migs, halika. Migs, hindi basta-bastang Garcia. Nagalit ka sa kanila. Mas mabuting manatili ka dito. Mas ligtas ka dito. Walang problema, Donya. Yung mga yon, hindi ko sila pinapansin. Bago gamutin si Trina, hindi ako aalis. Takot ka lang. Walang gamot kay Trina. Gusto manatili dito? Walang dahilan. Hindi ko ripot si nanay. Migs, dahil kayo ni Katrina ay may relasyon na. Katrina, hatid mo si Migs para kumuha ng marriage certificate. Kumuha na ngayon? Nanay, mabilis ba to? May kasa kayo dati. Siya ka pa, pag hinanap si Migs ng Garcia, pwede niyang sabihin na siya ang asawa ng season. Panggap lang? Walang problema. Ngunit, takot ako na. Nasa isip mo pa si Isabel at ayaw mong kumuha ng lisensya. Anong sinasabi mo? Naubos na ang interest. Sunod na, babayaran na ang prinsipal. Anong interest? Bayaran ang principal? Anong deal kayo? Interest? Ang ibig mo sabihin, hihingi ka pa ng principal? Sabi ko, kahapon gabi, ang 8 beses, interest lang. Marami pa tayo. Sino ang tako? Umalis na. Umalis. Wait, suggest ko, bisitahin muna natin si Trina. Yung iba. Sabi niya ayaw maistorbo. Pero sabi din matagal gamutin si Trina. Sino ang makakaalam kung ginagamot niya si Trina? Umalis na. Trina, mas maayos na ba? Salamat sa Buddha. Mas maayos na. Sabi ni Miguel, ang sakit mo siyang nagpagaling. Ngunit kailangan pa rin niyang tulungan. Hindi totoo. Ang dasal ko ang gumaling sa akin. Pinagpala ako ng Buddha. Tsaka, ang kwarto ko ay lugar ng katahimikan. Huwag siyang papasukin. Ito. Huwag niya akong hawakan. Narinig mo? Araw-araw, puro panggugulo, walang ginagawa.
Palabasin siya. Ay, anak. Walang problema. Sa oras na lumala ang sakit, hahanapin niya ako. Kukunin pa ba? Formality lang to. Ano bang problema? Let's go! Bagaman kasal na tayo, pero tayo ay legal na mag-asawa lang. Para mas madaling magsanay, hindi kita bibigyan ng anak. Mag-anak? Paano kung may nararamdaman? Kaysa sa pag-ibig, mas interesado ako sa iyong lakas. Oo nga. Kung magulo ulit ang mga Garcia, banggitin mo si Katrina Season? Kung hindi gumana. Ako mismo ang pupuntahan sila. Salamat, asawa. Walang anuman. Umuwi ka ng maaga. Ay, ang sarap maprotektahan. Kailangan kong magsanay. Balik sa 100% ang aking lakas. Huwag maging pabigat. Yun ay tanda ng Grandmaster. Taong tulad nito, biyahe sa isang siglo. At ako ay nakakita ng maraming beses. Ang swerte ko, Hindi ko alam ang kalidad nito. Gagawa ko ng gamot para sa pagsasanay ni Katrina mamaya. Uy, kumusta? Pabili ng gamot. Gamot na matanda, mas maganda. Sige, no problem. Koji berry. Marakas na buto. Yam root. Gold. Bakit hindi mo isulat? Hindi ba ako mukhang bibili? Hintay ka lang. Halika rito. Kasabi ka ba ng Season? Pwede na. Ikaw si Miguel Luna. Oh. Umalis ka na. Hoy, ano ibig mong sabihin? Ang botika ng bayan ay pag-aari ni Boss Enrique Chain ng Botika. Sinabi niya sa amin na lahat ng Season na bibili ng gamot ay hindi tatanggapin. May kanun ba? Bakit? Galit ka? Gusto mo gulo? Halika rito! Tatawag kami ng pulis! Uy, huwa! Hindi tatanggapin? Halis na lang ako. Umalis ka! Hindi ibebenta? Akala niyo ba walang ibang paraan? Kayo ang may kasalanan. Kalayaan ng pagpapagaling. Direktang i-absorb. Hindi man katulad ng gamot, pero para sa leksyon, sapat na ito. Helos, makalimutan ko kayo. Bakit nasira lahat ng gamot? Nakakatakot. Ano ba talagang nangyayari? Paano na ang negosyo? Kung malaman ni Boss Enrique, siguradong papatayin niya kami. Gamit ang katawan ng dragon, lulunukin ang masamang hangin, pwede pang magsanay. Sa harap ng ospital, wala talagang magpatingin. Wow! Gamma Libra, 100%! Gamma over-exaggerated! Scammer too. As soon as you sit, he'll start asking for money. Walang bayad, walang maniniwala. Wow!
100K consultation? Gamo Libra. 100% gamot! Magaling sa ads. Ikaw ang walang takot na scammer. Hindi mo subukan. Paano mo malalaman na scammer ako? May langnat lang ako. Gusto mong bayaran ako 100K? Akala mo ba nawala ang utak ko? Simula nang hawakan ako ni Miguel, ang sama ng pakiramdam ko. Kailangan ko mapatingin. Bakit siya nandito? Oy, huwag ka na magpahiya dito. Sa buong mundo, maraming sakit na walang gamot. Kaya mo lahat gamutin. Mali. Hindi lang gamutin, kundi gamutin ng tuluyan. Sabihin mo na lang, alam mong buhay ng patay. Ang puto niya. Amen. Halos magmura ko. Paano mo malalaman na scammer ako? Ate Katrina, tingnan mo si Miguel. Ano ba talaga ginagawa niya? Doktor! Doktor, may sakit ang anak ko. Patingnan mo siya. Ate, huwag kang maloko niya. Scammer lang yan. Huwag magpadalos-dalos. 100K consultation. Calm down. May sakit ang anak ko. Stage 4 leukemia. Walang magawa. Hindi ako magpatingin. Tulong. Iligtas mo siya. Hindi pa sapat na lokohin ako. Gusto mo pang lokohin ng lahat? Ate, astig ang move mo. Hindi niya yan tatanggapin. Maestro, na-diagnose na siya na may cancer sa dugo. Hindi mo na kailangan tingnan. Sabihin mo sa lahat na kaya mo gamutin. Hindi! Deaf ka ba o bulag? Sinabi ko na, hindi lang gamutin. Gagaling! Salamat, Doktor. Mabibigay galang po. Oy, ate. Kung maliligtas mo ang anak ko, mabibigay galang ako. Ate, huwag makalala. Gagaling siya. Binigyan ka ng respeto. Pero hanggang salita lang. Walang gamit at gamot man lang. May upuan lang. Gagamutin mo na. Sinong nagsabi na wala? Batang-bata, kainin mo ito! Gagaling ka! Alika! Matamis. Matamis na gamot. Gumaling na! Doktor, ibig mong sabihin, gumaling na anak ko? Siyempre, pinakita ko na ang aking galing. Totoo yan! Tiwala ako sa doktor. Sige, subukang tumayo. Yuck! Cancer sa dugo. Kain gamot gumaling? Impossible! Nanay, gumaling na ako. Ngayon, buong katawan ko may lakas na. Salamat, Doktor! Ikaw ay tunay na healer! Magbibigay-pugay po ako. Ang pera ko ay sa'yo. Ate, hindi ko kayang tanggapin. Uuwiin mo ng pera para sa bata. Bumili ng pagkain at magluto. Magkasama kayong kumain. Masaya kayong magkasama. Nanay, gusto ko ng manok. May kakain ka rin. Halika na. Salamatan mo ang doktor. Salamat, Kuya Doktor. Ang galing mo. Mapapaalam na po kami. Huwag na po namin nabalahin kayo. Palam, patang. Totoo ba? Ay, naku. Maestro, magaling na yung artista. Magaling umarte. Nagluloko tayo. Stage 4 leukemia. Uminom lang gamot. Biglang makatakbo. Hindi ako artista. Nanay, ang bagal ng phone. Kailangan ko ng bago. Para sa laro. Bilhan mo ako. Wala akong pera. Antayin mo lang. Bibilan kita agad. Sumunod ka. Hindi! May pera ka naman! Nasa bulsa mo! Bilhan mo ako! Pera ito para sa buhay ko. Pera para sa buhay ko. Hindi ito. Nasa kabilang bulsa. Wala na. Wala na talaga, anak. Stage 4. Cancer sa baga. Nasa bulsa mo!
Bilhan mo ako! Pera ito para sa buhay ko. Balik mo sa akin. Hoy, ate! Huwag kang umalis! May healer dito! Gamot lahat ng sakit! Walang pera. Huwag na. Oy! Libra! Libra! Scam lang yan. Huwag na, huwag na. Huwag gamutin! Itabi ang pera para sa cellphone! Ate, ang sakit mo, libre kitang gamutin. May isang kondisyon lang. Ang perang ito, huwag bilhin ng cellphone. At pag gumaling ka, sampal mo siya na malakas. Walang utang na loob. Tama ate. Kung ayaw mong saktan, ako na lang. Ako, stage 4 na ang cancer ko. Kaya mo talaga gamutin. Tiwala lang. Ate, inumin mo lang to. Gumaling ka. Inumin ko lang to. Gumaling na ako. Ate, kain lang. Matamis. Masarap to. Ate, kumusta ka na? Mas komportable na ang katawan ko. Oh no! Tumugo ang bibig! Alam ko na, magnanakaw ka. Ang binigay mong gamot ay basura lang. Gusto mong pumatay? Kumusta ka na? Si Miguel ay pumatay ng tao. Ate, nung nakaraan, nung nalaman niyo may kanser, sumuko na siya sa pagpapagamot. Ilang araw na ang nakalipas, sumubo siya ng pestisidyo. Ikaw! Paano mo nalaman? Kaya siya, bakit dumugo ang bibig? Sino? Nagsabi na masama ang dugo. Siya lang nilalabas ang lason sa kanyang katawan. Ngayon ay gumaling na. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong dalhin si ate sa ospital para magpa-check up. Parang ang katawan ko mas komportable na. Wala nang kailangan pumunta sa ospital. Salamat, kuya. Sa mundo na ito, mayroon talagang ganitong gamot. Hagiagos po. Kaibigan, pwede ko bang suriin ang pulso niya? Parang si Dr. Liwanag ng ospital. Nagpa-check ako sa kanya. Dr. Liwanag? Siya ang San Pedro Miracle Doctor na si Dr. Liwanag? Sige po, subali, siguraduhin niyo na huwag nang magastos si ate. 60 taon akong doktor. Kaibigan, huwag mag-alala. Ang karaniwang sakit ay nakikita ko naman. Hay naku, Dr. Liwanag, napakababa ng loob. Ang galing mo. Ang pulso ay normal. Malakas ang tibok. Parang hindi siya may kanser. Hindi. Parang hindi siya may sakit. Ako, gumaling na ako. Isang tableta lang. Gamot sa lahat ng sakit. Pwede po ba ipakita sa akin ang iyong gamot? Wala kang mapapala kahit tingnan mo. Naintindihan. Ikaw ay mapagmahal at mapagkawanggawa. Pasensya na. Si Dr. Liwanag ay may ganitong mataas na tingin sa kanya. Totoo bang marunong siyang magpagaling? Natitinda lang ako tulong sa iba. At para sa sarili ko rin, katawan ng itim na dragon ay lumalakas sa masamang hangin. Ikaw ay malawak ang puso. Di karaniwan. May ganitong gamot handang ibahagi. Walang bayan sa mga may sakit. Machitin! Oh, ang gamot! Ang gamot na ito, gamot sa lahat! Nasa tabi ng tindahan niya! Nasa kahon lang yan. Bakit mabilis niyang pagalingin ng iba? Sa akin, kailangan pang ulitin? Sino? Ito. Hayaan mo na sila. Wala namang chocolate beans lang naman. Chocolate beans? Opo. Kaibigan, paano mo nga ba ginagamot ang tao? Pwede bang magbigay ng contact? Nakilala ko na ang isang master. Isabel, sa mga araw na ito, padala ng tao sa San Pedro magbantay sa mga ospital.
Kung may makita na batang nagtitinda, agad akong abisuhan. Lolo, may problema ba? Master, sa lungsod, nakilala ko ang makakatulong sa iyo sa antas ng Grandmaster. Opo, naiintindihan ko. Alo, Pinsa? Sabi ni Lolo, sa harap ng ospital, may mandirigma. Pinapabantayan niya. Sinabi ni Lolo Liwanag na mandirigma. Hindi basta-basta. Yung nakita natin na Grandmaster ay isa lang. Bihi ang Grandmaster na yon ay lumilitaw. Siguro may hinihingi isa itong pagkakataon para makakuha ng malaking oportunidad. Balita ni Lolo ay mahalaga. Dapat nating sulitin ang pagkakataon. Kung makakuha ako ng Grandmaster, natulungan akong buksan ang aking chakra at maabot ang antas ng Grandmaster. Sa buhay ko, walang pagsisisi. Hello? Ano? Ang lahat ng gamot ay nasira. Ang talo milyon-milyon. Okay. Si Miguel! Ang lahat ng gamot ay nasira! Paano niya nagawa to? Ayan, siya ay gumamit ng walang hiya na paraan. Cutie Migs! Pinahamak niya ako. Kung mahuli ko siya, puputulin ko ang kanyang paa. Saan ka pumunta kaninang hapon? Naglakad-lakad lang. Lakat-lakat? Sabi ni Trina, nagbenta ka sa ospital. 100 kay konsultasyon, libre gamot. Tama ba? Nandito si Maricel. Masaya akong tumulong. Original, ayaw ko ipaalam. Di ko akalain na nalaman mo. Kailangan mo ng pera? Hindi. Kung walang presyo, walang maniniwala. Na kaya kong gamutin sila. Matigas ang ulo. May 8 milyon dito. Kung kailangan ng pera, sabihin mo. Ang manugang ng season, pwede walang kakayahan. Pero ang bulsa, hindi pwedeng walang pera. Ang sinabi mo parang may mali. Maghanda ka. Gumising ka ng gabi. Mag-ensayo. Ganyan palang ibig sabihin. Anong tingin mo sa akin? Pwede na walang pera? Miss Katrina! Miss Katrina! Si Don Manny, malapit na mamatay! Tinatawag ka niya! Walang kwenta ang sinasabi mo. Si tatay ay maayos. Tatay, magiging maayos ka. Siguro gumaling ka. Walang mangyayari. Manny, nandito na si Katrina. Tatay! Siya ang puno ng pamilya Sison, si Manuel Sison. Migs, ang iyong magulang ay matalik namin kaibigan. 20 taon na ang nakalipas, nagsumpa sila sa pamilya Sison 3 kasal. Ngayon, wala na sila. Manatili ka na lang. Hayaan mong kami. Alagaan ka. Doña Teresa, okay lang ako sa Garcia. Sa kasal na yan, wala akong alam. Paalisin niyo na ako. Anong sinasabi mo? Ang mga Garcia ay masamang tao. Manatili ka na lang. Kailangan akong umalis. Kung huli ako, sasabunin ako ni Enrique. Kailangan ko pang lutuin ang pagkain nila. Walang kwenta. Nanay, paalisin mo na siya. Ang taong ganyan walang karapatan makipagkasal sa amin. Tatay! Tama ba ako? Hindi. May asawa na ako dati, hindi bagay. Hayaan mo si Katrina na lang. Hindi na valid ang kasal. Hayaan na si Katrina. Ang dalawang ito, Migs, ang dalawa nila medyo masungit lang, pero mabait naman. Tatay, katawan ng itim na dragon? Oh. Okay, ako na bahala sa kanya. Sa totoo lang, ang pagkakataon na ito ay galing kay Manuel Sison. Kakaiba lang, ang matandang ito mababa ang boses at tahimik. Manny, nandito sina Ana at Katrina. Pumunta si Maricel sa ospital. Papauwi pa lang. Sino hinahanap mo? Siya.
Tito Manny, may kailangan? Tito Manny, ano gusto mo sabihin? Sabihin mo. Sorry. Tito Manny, sa 3 buwan, sobrang bait din na sa akin. Sinabi mo sa akin, para saan ang sorry? Siya. Masama. Parang nakulong mo si Mick sa kwarto ng 3 buwan. Alam na ni tatay at nanay. Tito Manny, gusto lang ni Katrina di ako mapabalik sa Garcia. Bagaman, ekstreme man ang paraan, pero para sa ikabuti ko. Nagsisinungaling. Tito Manny, tingnan mo. Kami dalawa. May kasal na kami. Di ba dapat maganda? Kung ano? Good. Nalilito na siya. Pinagtatawanan pa kami. Hanggang ngayon! Anna. Maestro Jose, Dr. Liwanag at Dr. Santos, kailan sila darating? Si Mang Lito na ang sumundo. Malapit na sila. Migs, dahil kaya mong gamutin si Maricel, pwede mo ba tingnan? Si Tito Manny, 3 buwan ang nakalipas. Simula noon, hindi na siya gumaling. Malas ka. Nang dumating siya, biglang nagkasakit si tatay. Walang kwenta! Nagkasakit tatay mo. Ano connection kay Mids? Migs, huwag mong pansinin. Ganun pala. Ano nangyari? Walang sakit si Tito Manny. Walang sakit? ngunit 3 buwan na. Napacheck na kami pero walang makita. Ngunit ang katawan ni Manny lalong lumalala. Paano walang sakit? Donya. Maestro Jose, Dr. Santos, at Dr. Liwanag po. Dumating na sila. Dumating na ang mga totoong eksperto. Mapapagamot ka pa? Later, tingnan mo ang pagkakaiba. Ramon, kumusta? Nasaan si Lolo Liwanag? Lolo, walang oras. Bakit? Pinababayaan ako. Ako at 2 master nandito para hindi pa rin pwede gamutin si Lolo Manny. Hindi ko ibig sabihin. Nag-aalala lang ako kay Lolo Liwanag. Kung may emergency, pwede kaming tumulong. Hindi. Lolo, kung kamakailan nakita si Grandmaster. Gusto siyang makilala. Ang tulong na to, baka hindi kayang gawin ni Doña Teresa. Opo. Grandmaster ng San Pedro. Kamakailang lumitaw, may naririnig din kami kung mapalad kami. Makita ang Grandmaster, tutulungan namin kayo. Sa katayuan ng season sa San Pedro, baka hindi mo makita ang Grandmaster. Ikaw ay Western doctor. Walang gamit. Nandito lang para mapanggap. So what? Sabi ni Lolo, Grandmaster ganun din, walang dala. So what? Sa akin, pinababayaan mo ako? Kumusta? Katrina, ganyan lang. Pwede na maging doktor. Kapatid siya ni Isabel. Ang Liwanag, pinakamalaking pamilyang medikal. Maraming doktor sa kanila. Pangiganti para kay ate. Ang itsura mo ay ganyan na... Hindi na pwede. Maghanda na kayo. Ano? Ano? Sabi ko, pangit ang itsura mo. Hindi ka bingi, hindi mo narinig. Sabi ko, si Lolo Manny wala ng pag-asa. Maghanda na kayo. Tom? Bakit ka nagsisigaw? Ramon, since hindi kayang gamutin ni Dr. Liwanag, pakitina ng 2 master ang lolo. Ang sintomas ni Lolo Manny, hindi sakit ang sanhi. Hindi ko rin kayang gamutin. Sinabi ng sino? Ang sakit ni Dolmani, madaling gamutin. Kailangan ng gamot. Pwede kong gamutin.
Tunay? Kailangan lang gamot? Para gumaling ang tatay na may sakit ng 3 buwan? Siyempre naman. Ang galing ni Dr. Santos. Sa pulso lang, alam na ang sakit. Hindi tulad ng iba. Wala man lang di makita ang sakit. Di makita ang sakit? So what? Lolo Santos, sasabihin ko sa'yo, ang mga ito nilabanan ang aking kapatid. Huwag mong gamutin sila. Ramon, hindi natin pwedeng idamay ang galit sa pasyente. Ang doktor ay mapagmahal. Una, gamutin. Lamom. Sa usapin ni Isabel, sa pribado, magpapaumanhin ako. Ngayon, ang aming Don Manny, malapit ng mamatay. Dr. Santos, pakisagi po siya. Doña Teresa, huwag mag-alala. Kailangan lang ni Don Manny pampalakas na tableta, resurrection pill, at soul recovery powder. Agad gagaling. Ang 3 gamot na ito, mahihirap gawin. Tsaka, ang presyo ay medyo mahal. Hindi! Dr. Santos. Ang 3 gamot binigay mo sa kanila na sabay-sabay. Dr. Santos. Kung mapapagaling ang sakit ni Don Manny, pera, walang problema. Doña Teresa, mabilis ka. 3 gamot? 3 bilyon. Garantiyadong mabubuhay. 3 bilyon? Hindi! Dr. Santos. Ang 3 gamot, pag pinagsama higit sa 10 bilyon, binenta mo lang 3 bilyon? May garit ka ba sa akin? Sinadya mo? Dr. Santos. Ganun na lang. Ang 3 bilyon. Nanay, huwag natin gamutin si tatay. Nanay, huwag natin payatasin ang gamutin si tatay. Ano yan? Hinakita ko lang ang kanilang mga mata na natagpo. Siguradong sila ay nagkasundo para lokohin tayo. Doña Teresa, ako si Dr. Santos. Ang aking reputasyon, alam mo na siguro. Kung maniwala ka sa chismis, hayaan si Don Manny dito pa rin. Magdusa, tayo'y aalis na. Alis na tayo. Hindi naman. Hindi ko ibig sabihin yan. Si Santos, Botika ng Bayan, ano ang connection mo dito? Si Dr. Santos ay sa Botika ng Bayan, kilalang doktor at shareholder. Palaging may integridad. Tiwala ako kay Dr. Santos na hindi ganoon. Ngayon sa Botika ng Bayan, maraming gamot ang nasira. Tama ba? Paano mo nalaman yan? Dahil ikaw ay shareholder ng Botika ng Bayan, ang pagpunta mo dito ay para punan ang pagkalugi nito. Ikaw! Bakit mo ko tingnan na masama? Kailangan pa bang isipin? Lolo Manny, walang sakit. Pinigyan mo siya ng mamahaling gamot. Hindi ba yung panloloko? Manny. Ikaw, anong sasabihin mo? Ayan. Hayaan silang manatili. Sexy. Tatay, masyado kang nagvi-video sa phone. Manny! Ang opinion ko ay katulad ng kanya. Ang sakit ni Don Manny ay hindi dahil sa sakit. Wala siyang sakit. Maestro Jose, ang aking ama, ano ba talagang sakit niya? Bakit biglang dumugo ang kanyang bibig? Lolo Manny, hindi sakit ang dahilan. Siya ay nilason. Kung malutas ko ito, magiging maayos. Migs, ganito rin ang iyong pananaw. Siya ang gumawa at maglulusot. Okay? Siya ang may sabi. Kaibigan, anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ako? Alam mo, huwag kang magsalita ng walang basehan. Si Padre Jose ay parang isang Diyos. Hindi niya magagawa ang ganung bagay. Si Padre Jose ay tumulong kay Don Manny. Tayong nagbaliktad ng katotohanan at nasaktan si Padre Jose. Pinapayuhan kita na mag-ingat sa salita. Kayo dalawa, may karapatan pa ba magsalita? Huwag kang magyabang. Alam mo, ang usapin na aking kapatid, hindi pa ako tapos sa'yo. Usapin sa Botika ng Bayan, hindi ko pa pinag-uusapan. Huwag kang makialam. Walang problema. Alam lang niya, basics. Pinapangapang lang. Siya ay hindi makalulusot.
Wala nang kailangan pag-usapan. Si Jose, ano ba talagang gusto mo? Simple lang ang gusto ko. Una, bilhin ninyo ang gamot ni Dr. Santos para mabayaran ng utang. Pangalawa, ibigay si Migs sa pamilya Liwanag para maibsan ang galit nila. Huli, ibigay ang 3 dalaga sa akin. Ako gagamitin sila para sa pagsasanay. Batang ito, bakit ka tumatawa? Sa kwarto ni Tito Manny, nilagyan mo ng 4 na barya, patuloy na kinukuha ang lakas niya. Ang hawak mo, ang 5 barya. Mamonitor mo ang kalusugan niya. Tinatawag itong ritual ng 5 elemento. Tama ba? Batang ito! Anong grupo ka? Bakit tinong takaalam sa ritual? Elementary lang yan. Wala nang bago. Migs, ibig mong sabihin, may paraan kang tanggalin ito? Ang 3 ito, habang malubha si Tito, ginawang biktima. Ritual ng 5 elemento. Maliban sa next setup, hindi pwedeng i-break. Kung alam mo ang ritual, dapat alam mo ang bagay na to. Tama. Hindi maalis? Ritual ang 5 elemento kapag nabuo, nag-isa na ito sa katawan ni Tito Manny. Kung pilitin i-break ang ritual, ang katawan ni Tito ay mawawala kasabay nito. Huwag kayong lumaban. Isipin mabuti ang sinabi ko. Kung ang katawan ni Lolo Manny ay magkasakit, ang pamilya Season ay mapapahamak sooner or later. Kung iligtas si Lolo Manny, baka may pag-asa pa. Ang inyong hinihingi ay hindi namin matatanggap. Ang mga ito ay pinakamalaking awa para sa inyong pamilya. Magpatala na para maayos ko ang utang ng butika ng bayan. Hindi ba may 3 kapatid? Nasaan ang isa? Papuntahin mo siya. Sasama ko siya. Buhatin. Narinig mo? Gusto ni Lolo Manny mabuhay. Don Manny, ang hinihingi nila ay sobra na. Ako. Sapat na ang buhay. Parang ayaw ni Tito Manny tanggapin ang inyong pananakot. Handa siyang mamatay. Batang ito, pangunahing barya yan! Kung masira, mapipilit ang masira ang ritual! Don Manny! Mamatay si Manuel! Don Manny! Don Manny! Migs, napaka-impulsive mo. Si tatay lang ayaw kami madamay. Paano mo siya pinapatay? Itigil mo! Walang silbi. Sa pagkasira ng bariya, ang ritual ng 5 elemento kasama si Manuel Season ay mawawala na. Ang galing ng manugang nyo. Tingnan mo. Sinabi ko na to, isugo siya sa amin. Walang mangyayari. Hindi pa kayo nagpadala ng kaaway? Katawan ay natakot, sakit ay sumako. Alalahan ninyo magpareseta sa akin. Magbabayad lang kayo ng milyon. Pinagsasamantalahan niyo kami! Kayong. Nasol mo ang ritual? Hindi! Hindi ba ito hindi malutas? Elementary lang to. Wala malulutas. Lunukin lang. Masarap to. Magdala pa. Para sa aking pagsasanay. Manny, tatay, kumusta ka? Masarap. Masaya. Pare Jose, ang ritual mo ay gumagana ba? Bakit ang isang binata ang nakapagbukas nito? Ang ritual? Ay gawa ng aking guro. Napaka-perpekto. Dapat ay hindi dapat mabuksan. Pare Jose! Palibasa kayo, nagdadaya kayo. 3 buwan na nagplano na kayo. Naghintay lang ngayon ubusin ang season. Tama ba? Pare Jose, Dr. Santos, ang pagkabigo ng ating misyon at ang malaking pagkalugi natin lahat dahil sa binatang ito. Ang bagay na ito, hindi natin ipapalampas. Alam ko naman, hindi natin ipapalampas.
Anong ipapalampas? Ikaw, binugbog mo ako? Binugbog mo si Pari Jose! Ikaw, anong ginawa mo? Matagado na kayo kinukonsinte! Ipapaalam ko sa inyo, sa season basement, merong latigo at pamalo. Ikaw, baliw na babae! Saan kayo pupunta? Ngayong araw, walang makakatakas hanggang hindi lumalabas ang mastermind. Bigyan ng paliwanag ang season! Ngayon lang kayo natakot? Guro, ang ritual ng 5 elemento ay kinain ng isang tao. Paki-intervene, itasin ako! Maestro, ang ritual ng 5 elemento ay kinain ng isang tao. Maestro, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Oh no! May utang ako sa kuryente. Maghintay lang kayo. Sa pagdating ng aking maestro, lahat kayo mamamatay. Ang iyong maestro? Maestro! Maestro Mateo! Siya? Tonya, kilala mo siya? 3 buwan ang nakalipas. Kasama ko si Manny. Pumunta kami sa San Mateo Shrine. Nagpakilala sa isang matanda. Siya yun! Kaya pala, pagbalik ni Manny, naging may sakit siya. Alam ko napunta siya dito para gamutin si Trina palagay ko sa panahong yun. Nilagyan niya ng lason. Padre Jose, ang pamilya Season walang galit sa iyo. Bakit mo kami sinaktan? Ang 3 dalaga ng Season ay pinapangarap ng mga mandirigma na katawan ng gintong agila. Kung maging asawa, lalong lalakas ang lakas. Sayang lang ikaw at Manny May, kasal na. Para kay Migs. Pinilit din kami. Parang akong nagharang sa inyo. Maestro! Di ko natapos ang aral. Di ko natapos ang gawain ng maestro. Parusahan niyo po ako. Ikaw ay mapagmahal. Ang pagkabigo ay magtuturo sa iyong pagkatao. Para sa iyong pag-aaral, magkaroon ng pundasyon. Isa rin itong biyaheng di malilimutan. Salamat po, maestro. Ngunit ang batang ito ay kakaiba na nasira ang ritual ng maestro. Wala din akong magawa. Lolo, tingnan ko ang katawan mo ay kakaiba din. Kung ikaw ay niluto, lalong lalakas ang lakas. Ang masamang ito ay napakalakas. Takot ko ay Grandmaster. Hindi natin siya kayang talunin. Walang galang! Sinong nagpayag na ganyan ka magsalita? Wala na. Siya lang naman ay umaasa lang sa katawan ng dragon. Siya ay sumipsip ng masamang hangin at ipinasok sa katawan. Ang ganitong paglabag sa kapalaran, sa huli, mamamatay siya. Sinabi ko na nga bakit siya mayabang. Palibasa, sugatan ng kalaban, pero mas malala ang sugat mo. Palibasa, ipilit lang napapanggap. Huwi na ako para sabihin sa aking ate, ang katawan ng dragon ay walang iba kundi isang binata na may sakit. Migs, totoo bang sinasabi nila? Oh, tama ang matanda. Kaya ang paggaling ni Trina ay pagsipsip mo ng masamang hangin. Oh. Bakit ka kanya? Mix, marami kaming utang sa'yo. Dapat sinabi mo sa amin ng totoo. Ngayon, hindi namin alam kung paano ka tulungan. Hindi naman. Ang masamang hangin, pagkatapos kong sipsipin, pinapagaling ko ito. Nakakatulong din sa akin. Sa sitwasyong ito, pilit ka pa rin lumalaban. Sa mundo, walang paraan na mapagaling ang masamang hangin. Miss, walang dahilan na magpusa para sa isang na malapit na mamatay. Kanina, ang aking alagad, ang hiling ni Jose. Pwede ninyong pag-isipan. Masamang ito, bili ng gamot, ibigay si Migs at maging asawa ninyo. Ang 3 hiling na ito, hindi namin tatanggapin. Saan kayo galing? Umalis kayo! Worst case, magpakamatay tayo. Parang napaka-impulsive mo. Nung ikasal kami, pinangako ko sa kanya na poprotektahan ko siya. Ngunit, siya ay Grandmaster. Wala ka pang breakthrough. Mapapakamatay lang tayo. Miguel, para sa amin tinanggap ang lason. Ako naman, para sa kanya, halangin ng Grandmaster. Magaling! Don Manny, ano ng oras? Magaling pa rin, mag-isip ng paraan. Suntukin siya! Suntukin siya? Ikaw? Mahina ang katawan mo. Ako at si Ana, walang alam sa mandirigma. Si Katrina lang ang makakalaban. Paano niya labanan? Siya pa!
Maestro, ako lang alipin ng season. Hindi ako papatay. Alam ko. Nasaan ang bodega ng season? May susi ako. Pwede ako maging guide? Tatay, naguguluhan ka na ba? Ganyan ka na, makakalaban pa. Walang pakiramdam. Guro, ang San Mateo ay napahiya. Paki-intervene po para ma-redeem kami. Pag-intervene po! Okay. Ipapakita ko sa inyo ang aking 60 taong pagsasanay. Ang aking pinag-aralan, Mahika ng Mateo. Ipapakita ko sa inyo ang 60 taon na aking pinag-aralan. Mahika ng Mateo. Paglipat ng bulaklak. Paglipat ng sanga. Ano ito? Sila! Taong-tao ba mo ito? Ang lakas ng aura silang lahat. Grandmaster na mandirigma. Antonio Reyes, Carlos Fernandez, Miguel Cruz. Silang lahat sa kasaysayan ng San Pedro. Grandmaster sila ay mga bayani. At Grandmaster na mandirigma. Nung araw nang sila ay nasa pinakamataas, biglang nawala. Sinasabi ng lahat na sila ay nagtago. Hindi akalain na ang demonyong ito ang nakuha. Ako, Maestro Simula Bata Ritual ng Kaluluwa at kinulekta sa kasaysayan, katawan ng Grandmaster gamit ang aking pinakamataas na sandata gamit lamang bulaklak. Maibalik ko ang mga dakilang tao sa kasaysayan. Si Maestro Mateo, tao ba siya o diwata? Ang swerte ko ngayon. Di akalain. Makikita sila. Kung isa lang ang Grandmaster, baka may laban pa. Ngunit 4 silang dumating. Parang gusto ng langit sirain ng pamilya Season. Tatay, tingnan mo. Ito ang sinasabi mong lalabanan. May laban ba tayo? Huwag magpesimista. Hindi ko kayo sisaktan ngayon at hayaan ko kayo. Pagkalipas ng 3 araw, gusto kong makuha ang 10 bilyong ginto at ang bunso ng pamilya Season na hindi ninyo nakita ngayon. Kung hindi, kahit saan kayo tumakbo, hahanapin ko kayo. Ilalagay ko ang inyong kaluluwa sa aking sandata at gawing gamit tulad nila. Sasamahan ninyo ako sa aking pangpapagaling araw at gabi. Alis. Pinayagan ko ba kayong umalis? Miguel, anong ginagawa mo? Sinabi na ni Maestro Mateo na hahayaan kami. Ano pa ang gusto mo? Miguel, alam kong galit ka pa, pero sila ay Grandmaster ng mandirigma. Napakalayo ng kanilang lakas sa atin. Hindi natin sila kayang labanan. Sa 3 araw na ito, ilalabas kita sa pamilya Season. Huwag ka na mag-alala sa iba. Patay na tao. Walang karapatan na tawagin ako. Hindi, gamitin ka na lang para ipakita ang aking lakas. Nagkasala ka, takbo na! Ganito lang? Hahambog ka pa sa harap ni Maestro. Ganito ang Grandmaster. Sa antas na ito, walang baril na makakapinsala sa kanila. Bakit ka pa nakatayo? Takbo na! Ako ay akalaing isa lang itong matanda ang maaari kong gamitin. Ngunit na yon, makakakuha ako ng 4 pang libreng. Hindi na ako magpapahiya.
Maestro, ano nangyari? Bakit nawala sila? Ginagamit mo pa rin ang katawan ng dragon? Walang buhay? Matanda, akala mo puro lang ako sa pagsipsip at hindi ko alam ang pagpapalinis? Napakaliit pala ng iyong kaalaman. Batang pasaway, nilalait mo ako? Apong Grandmaster hindi sapat? Paano kung 10, 100? Kayang-kaya pa niyang kontrolin ng mga kaluluwa. Maestro, hanggang 10 lang ang kaya mong kontrolin. Walang limitasyong ginamit mo ang paglipat ng bulaklak at sanga. Delikado ka! Walang pakialam. Hindi mawawala ang galit ko hanggat hindi siya mapatay. Parada ng Daang Multo! Bakit nagawa ng pamilya Season magalit ang taong ito? Tapos na. Lahat. Tapos na. Ganito ba talaga ang lakas ng isang Grandmaster? Matagal akong nagsumikap sa aking pag-aaral. Ngunit sa kanilang paningin, ako ay isang katawa. Tawa. Batang ito, hindi ka man luhod sa harap ng aking mahika. Katawa-tawa, mga mahika lamang ng demonyo ang alam. Hayaan ka makita ngayon ang tulay na lakas ng langit. Silat ng langit! Maestro! Master, tulungan po ako! Hindi na ako gagawa nito! Hindi na po! Nakipaglaro ako sa iyo ng matagal at yan ang sasabihin mo. Nagkamali ako ng tingnan. Hindi ko na muli hihilingin ng ginto at 3 dalaga ng Season! Ano ba? Bata ay babalik sa parihan at yalay sa nakatakanda ang 100 bilyong ginto. Mga gamot sa loob ng parihan, maaari mo piliin. Sinira ko ngayon ang iyong sandata at pinutol ang 60 taong pagpapaunlad ng iyong kakayahan. Nagpapakumbaba ka ba? Sumuko ako! Lupos akong pumayag! Pinahiya kita sa harap ng iyong alagad at pinangiling ka. Pumapayag ka ba? Paya! Sumuko ka na! Umalis ka na! Kung makita kita ulit, ipapahama kita! Salamat po! Hindi na po ako bababa! Migs, kailan ka pa nagtataho ng ganoong kakayahan? Salamat sa pagsasanay ng asawa, nagamit ko ang katawan ng itim na dragon ng husto! Sa akin? Pinakawalan mo lang siya ng ganyan? Hindi ka ba natatakot maghihiganti siya? Natakot na siya ngayon. Sa susunod, magagalang na lang siya sa akin, tulad ng Diyos. Migs, noon, hindi kita nakita na may ganong kakayahan. Salamat talaga ngayon. Parang nagsuwertihan lang. Si Catherine ang tumulong sa akin para maipakita ko ang kakayahan ng itim na dragon. Migs, may itatanong ako. Sabi mo ang totoo. Ho, Tito. Sabi ng masamang tao, ang itim na dragon body mo ay makakahigop ng lason. Nang gamutin mo si Maricel, nilipat mo ba ang lason? Nilipat mo sa sarili mo? Tama ang pagkakaintindi. Ngunit kayang kong iwasan. Walang masamang epekto. Ikaw ay masyadong matapat. Hindi mo pa rin sinasabi ang totoo. Sinasabi ko ang totoo. Kung ganun nga, bakit ka pinagsasamantalahan ng Garcia sa loob ng maraming taon? Sa 3 buwan mo sa season, bakit hindi mo ginamit itim na dragon body? Ako. Hindi ko rin alam. Napapalakas ako sa mundo ng diwata. Bakit ako napunta sa isang walang kwentang katawan? Migs, ikaw ay tagapagligtas ng season. Magbigay ka na kahilingan. Huwag kang magtago. Ang season ay hindi tulad ng Garcia. Alam mo ba? Matulog na. Matulog na. Late na. Oo nga, nanay. Pagod na si Migs na yon. Hayaan natin siyang magpahinga. Umuwi na kayo. Umuwi na. Magpapalakas. Maga ba? Marami akong nakuha ngayon. Gamit ang kalayaan ng pagpapagaling, i-digest ko muna. Sa tingin ko, makakabalik ako sa 2% ng aking lakas. Hay,
Ano sa mga ito ang bagay sa pag-ensayo? Galaw na naman ng Grandmaster. Lolo, ang taong ito talaga bang kasing galing ng sinasabi mo? Nagtitinda ng tsokolate beans para gamutin ang lahat ng sakit? Isabel, hindi mo naiintindihan. Tsokolate beans Ay ginamit lamang ng galing na ito para magtago. Sa totoo lang, ang tunay niyang paraan ng paggamot sa aking kaalaman, hindi ko maunawaan. Kung ganoon, siya ay walang duda. Isang Grandmaster. Lolo, Alam mo pa ba ang hitsura niya? May mga taga-sundan ng Garcia. Papahanapin ko sila. Baka may makuha tayo. siya ay bata pa. Walang pakialam. Kung siya ay Grandmaster, siya ay walang ere ng isang Grandmaster. Sinisiko ang sarili ko na hindi ko siya kinuna ng litrato. Grandmaster? Dapat ba silang malapit na sa satid taon? Ang bata niya. O baka nagsimula na siya mag-ensayo mula sa sinapupunan. Ulit na nangyari ang kakaibang pangyayari. Ang batang Grandmaster. Sumulong muli. Enrique, bilisan mo na. Makaibigan ng Grandmaster ay ang pinakamagandang pagkakataon para umangat ang ating pamilya. Got it. Isa rin itong pagkakataon para tanggalin ang sison. May problema! Nandito si Ramon! Anong sinasabi mo? Nandito si Junior. Anong masama doon? Paglipa. Bulaklak, hehe. Dang mo to gabing-gabi. Ramon, anong nangyari? Kitlat! Sumuko ka? Sumuko ka? Nang bumalik si Junior, ganito na siya. Parang baliw. Di namin alam. Anong nangyari? Bakit siya pumunta sa season? Kuya, ikaw ang utos. Hindi ako. Si Manuel Sison nakaparalisa sa kama. Desperado ang Sison kaya nila ako kinuntak. Si Dr. Santos ang kanilang hinanap. Tungkol dito, hinanap din si Lolo. Tama. Hinanap nila ako. Busy ako hanapin ang Grandmaster. Kaya pinapunta si Ramon. Lolo, kumusta na si Ramon? Grabe ang kanyang takot. Nalunod sa takot. Mang Lito, halapin mo si Dr. Santos. Tanungin kung ano ang kanilang nakita sa Sison. Enrique Jr., si Dr. Santos na sa labas. Sa labas? Dr. Santos. Dr. Santos. Huwag mo akong patayin! Pakiusap! Huwag mo akong patayin! Mas marala ito. 3 kaluluwa. Isa ang nawala. Isang mahusay na doktor, naging baliw na lang. Sinong naghatid sa kanila? Kasama ni Lolo si Jose Ramos o Padre Jose. Hatid mo ako sa kanya. Ang mga resources dito, kahit meron ako kalayaan ng pagpapagaling, ang bilis ng pag-ensayo ay napakabagal. Bakit hindi pa naliligo? Ayaw mo na mag-ensayo?
Medyo pagod ako ngayon. Ayaw ko nang maligo. Kanina pa ang tapang mo. Akala ko nagbago ka na. Di ko akalain. Pareho pa rin. Sabi ko lang ayaw ko maligo. Hindi ko sinabing ayaw ko mag-ensayo. 3 buwan, mabigat ako sa'yo. Wala nang palusot. Hindi kita pipilitin. Ngunit, may Grandmaster na lumitaw ang mga pamilya sa San Pedro. Naghahanap ng Grandmaster, si Enrique ang pinaka-aktibo para sa pagkakataon. Grandmaster. Parang nakakatakot naman. Ang Grandmaster ay pinakamataas na antas sa kwento. Habang nag-ensayo, magkakaroon ng kakaibang pangyayari. Magiging dragon ang ordinaryo mandirigma. Patinuruan nila agad makakarating sa antas ng Grandmaster. Paano siya kumpara kay Mateo ngayon? Mateo ay Grandmaster lamang kumpara sa dakilang Grandmaster ay di mapantay-pantay. Sa aking pinakamataas 1% lamang ay katumbas ng dakilang Grandmaster dito. May mas magaling pa sa mundo. Kailangan ko pa magpursige sa pag-iensayo. Maganda na naintindihan mo. Ang Grandmaster ay parang Diyos. Mahirap silang makasalamuha. Kung tinuruan si Isabel at naging Grandmaster, ang unang tatamaan ay tayo. Ang bilis ng aking pagsasanay ay kailangang habulin si Isabel. Kaya. Walang alinlangan. Sino yan? Ako to, Katrina. Nakatulog na ba si Migs? Nanay, ano po yan? Umuwi na si Maricel galing ospital. Ang kakaiba ni Maricel, di ba? Noong huli, ayaw niyang tingnan ni Migs. Ngayon, si Migs lang ang gusto niya. Nanay, sabihin mo bukas na lang. Natutulog na si Migs. Tama ka nga. Si Maricel talaga. Humingi ng tulong. Di naman, siguro malala. Babalik ako agad. Uy, uminom ka lang ng alak. Kaya mo ba magpagaling? Mas maganda ang epekto. Kung di ka pa rin mapalagay, tara, tignan natin. Bilisan mo, ha? Migs, araw-araw, nagpapabigat ka na. Dapat kami ang tutulong sa'yo. Ikaw pang nahihirapan. Tita, masayang tumulong. Nandito ako. Huwag kang mag-alala kay Maricel. Tiwala ako sa'yo. Bakit may amoy na alak? May amoy pa. Huwag kang mag-alala, tita. Matulog ka na. Hayaan mo na kay Maricel. Sige. Sel, nandito na ako. Maricel! Ano to? Hindi ba to ang gusto mo? Maricel, ang sumpa ay hindi nakakaapekto sa utak. Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Nung araw na yun, sa harap ng ospital, nung magtitinda ka, nakita ko lahat. Ang sakit ng may kanser, agad mong nag-amot. Ngunit sa akin, kailangan pang ulitin. Sadyang ginawa mo yan. Gusto mo lang magawa ang gusto mo sa akin. Maricel, nag-iisip ka lang. Sila ay sakit ng katawan. Madaling gamutin. Ikaw ay iba. May sumpa sa'yo. Mas mahirap tanggalin. Totoo ba? Ha? Ang pinakamamalahong apo. Anong nangyari? Bakit siya natakot ng ganyan? Matanda Rosario, lahat ito ay dahil sa isang binata na si Miguel Luna. Ilang beses niya kaming pigilan na dalhin ng 3 dalaga ng season para sa inyo.
Isang hindi kilalang binata. Makakapigil sa inyo sa simpleng gawain na to? Hindi po, Matandang Rosario. Ang binata na to ay hindi lang malakas, kundi may espesyal na katawan. Ang aking guro, di man lang nakalaban siya. Eddie, ako na ang makikipag-usap sa kanya. Mayon na po? Miguel Luna! Telepatikong mensahe? Kayong naglagay ng sumpa kay Maricel? Ang aking apo ang naglagay ng sumpa kay Maricel. Nabalitaan ko na, nilalabag mo ang aking mga alagad. Gusto kong makausap ka. Usapan ng ano? Kung marunong ka, alisin mo na lang ang sumpa kay Maricel. Kung ako ang kumilos, sisihan mo ito. Ang mga kabataan ay madaling magalit. Ang espesyal na katawan ng 3 dalaga ay ang aking pinakamainam na lalagyan para mag-evolve. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Pagkakataon? Anong pagkakataon mo sa akin? Bata, ibigay ang pagkakataon. Ako ang magbibigay sa'yo ng dakilang biyaya. Okay, maging diretso ka. Bigay mo sa harap. Naghihintay ako sa season... Matandang Rosario, kumusta ang usapan? Walang galang. Habang ako nagpia-telepatya, nilabag yang sumpa. Parang kailangan kong pumunta sa San Mateo. Matandang Rosario, pagsagi po kami. Matandang Rosario, ano ang iyong lakas? Ako po si Roberto Liwana. Nais ko pong makausap tayo. Pumasok ka. Magandang araw, Matandang Rosario. Bakit kayo pumunta? Dito ngayon. Matandang Rosario, ang totoo, gusto namin malaman ang katotohanan tungkol sa isang bagay. Makwento! Matandang Rosario, ang kilalang pinakamagaling sa San Pedro ay isang babae? Ganyan kasi, Patoy Jose, kasama mo si Ramon at si Dr. Santos pumunta sa season. Bakit pabalik lahat sila ay natakot at naging baliw? Sa totoo lang, ano nakita ninyo? Ako? May galit pa kayo sa pamilya season? Matinding galit. Ang nakita niya wala nang importansya. Ako mismo ang bababa at pupunta sa season. Matandang Rosario sa bundok. 100 taon. Paano? Mapapaalam. Jose Ramos! Gusto mo bang malaman kung gaano na ang lakas ko? Paki-explain po! Nakahabot na ako sa antas ng Grandmaster! Ako rin! Ako at si Master, parehas ng lakas! Matandang Rosario! Nakaabot na po kayo sa dakilang Grandmaster! Half Grandmaster. Need tatlong dalaga to fully break through. That's why I'm looking for the 3 of them. Kaya nitong mga araw, may mga kakaibang pangyayari. Ang totoo, si Matandang Rosario ang may gawa. Pasensya na. Pinsan ang iyong pangarap. Antas ng Grandmaster sa harap ng Matandang Rosario. Parang isang idlap lang. Parang walang kahirapan. Congratulations. Bukas, pupunta ako sa season para bumisita. Salamat, Matandang Rosario. Oh. Matandang maestro, hanggang saan ko dapat magsanay para maging diwata at makita ka? Katawan ng dragon, ang galing! Ang bilis ko nakaabot sa Grandmaster! Walang kwenta ang Grandmaster. Balang araw,
Ipapakita ko sa iyo ang mas malupit. Sa antas na ito, pwede ko nang protektahan ng aking pamilya. Gising na. Nagluto na sina tatay. Naghihintay na sila. Okay. Ang buong pamilya, matagal na hindi kami kumain ng sabay. Halika. Una natin inuman. Para kay Katrina at kay Migs bagong kasal. At para sa pamilya. Halika. Pangalawa, para kay Manny at Maricel. Cheers! Pangatlo, buong pamilya. Para kay Migs. Ako. Hindi lang mo tinulungan ng season, kundi kahapon, tinulungan mo si Katrina. Nakabot sa Grandmaster. Halika! Cheers! Don Manny, ikaw naman magsalita. Gusto kong magsalita, kasama ang nauna. At ang ito. Tapos na. Kain na. Migs, huwag kang magtampo. Si Don Manny, hindi marunong magsalita. Halika, bilang pamilya, salamat sa'yo. Salamat. Salamat na lang. Salama? Pamilya Season, masaya kayong buhay, ah? Miguel, na yun ang iyong kamatayan. Huwag pansinin. Kain tayo. Enrique Jr., ngayon ay araw ng paggaling ni Don Manny. May reklamo ka sa pamilya Season? Umupo ka muna at usap tayo. Hindi kailangan magalit ka agad. Yusap! Kung dati ko yung pumayag ipakasal si Maricel sa akin, pwede pa ako makipag-usap ng maayos. Ngayon, wala nang pag-asa. Bakit? Palitan naman ng gusto si Enrique. Hindi na gusto ako Maricel. Nanay, ang pangit na lalaking to. Nilalaglag niya na kami ay magbahalan. Ang totoo, ayoko siyang kausaping man lang. Wala ka ng pagkakataon na kausapin ako. Sasabihin ko sa inyo, may isang matapang na nag-utos na dalhin ng 3 dalaga ng season. Ako at Isabel nandito lang para ipaalam. Pinapayuhan ko kayo, sumunod na lang. Kung hindi, pagdating niya mismo, ang sitwasyon ay magiging masama. Kung ganoon, ibig mong sabihin, nagpapakabait ka muna bago manakit? Mapansin ng matapang na ito, ang inyong pamilya ay dapat magpasalamat. Antas ng Grandmaster! Kamakailan, sa buong San Pedro, maraming kakaibang pangyayari. Sadly, ang dahilan ay ang matapang na taong ito sa tulong niya. Ako ay naging Grandmaster. Si Isabel ay nakahanap ng dakilang Grandmaster. Sa tulong nito, naging Grandmaster siya. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto. Dali ng 3 dalaga sa San Mateo Shrine. Dito mismo, lulutuin ko si Miguel. Saan siya? Bakit naririnig ko lang ang boses niya, pero hindi ko makita ang katawan niya? Si Grandmaster gamit ang poses ng chi at naghahatid ng huling papala. Kung marunong kayo, umalis na kayo. Mapadlingkuran si Grandmaster. Ay biyaya na, ang season ay hindi makakakuha nito. Ako? Ang narinig ko ay San Mateo Shrine? Ba't si Mateo Blanco na naman? Pinag-aabalahan tayo? Si Matandang Rosario ay bumaba na. Kayo talaga ay matapang. Kahapon, sinugatan ng kanyang alaga. Si Matandang Rosario ay hindi ang tipo na makakalimutan ng lahat. Sa Mateo Balita, pinakamagaling na tao ay nagtago dito. Hindi ko akalain na lumabas din siya. Mix, sinabi ko na sa iyo. Kung noon sumama ka sa akin, umalis sa season. Hindi ka sana nasa sitwasyon na ito. Ngayon, hindi lang ang season. Kahit ako, hindi ka na mapoprotektahan. Kayo. Hindi pa kayo alis? Sino ka? Wala nang kailangang itago. Kahapon ko pa sinabi na sa season. Harap-harapan. Harap-harapan. Ano ang nangyayari? Bakit siya marunong din? Grandmaster. Telepatikong mensahe. Sa kabataan mo, gusto kitang bigyan ng respeto. Parang ayaw mo maniwala.
Siya ba ang Grandmaster ng San Mateo Tradisyonan? Parang bata pa. Mas mahina kaysa kahapon. Kung maging Grandmaster, makakabata ulit at mabubuhay matagal. Ang kanyang kabataan ay patunay na siya ay napakamakisig. Kay Miguel Luna ka, matanda Rosario. Siya si Miguel Luna. Ang 3 dalaga ng season ay dahil may kasal kay Miguel, kaya hindi makarating. Nagbabagal ang pagpapalakas ninyo. Bakit siya ang matandang maestro ng tradisyonal? Batang ito, ang 3 dalaga ng season ay makakatulong sa akin. Bakit tayo ayaw ninyong ibigay sila at laban kayo sa akin? Gusto mong patayin naman ako? Parang iniisip ninyo na ako ay masama. Hindi ko patayin sila. Kukuha lang ako ng katawan ng agila at maging ordinaryo sila at hindi na makapagpalakas. Ang pagpapalakas ay aming gawain. Bakit ka nakikialam? Magandang tanong. Bilang kapalit, bibigyan tayo ng malaking biyaya. Sa hinaharap, kung ang season ay magkaroon ng problema, ang San Mateo ang mag-aayos nito. Kung ganon, mas mabuti nating gawing simple. Matanda Rosario, susunod kami sa'yo. Si Doña Teresa ang matalino. 30 taon makalipas, ako mismo maghahatid sa 3 dalaga pababa ng bundok. San Sitang. Bagaman malapit na akong maabot ang Grandmaster, ngunit ang kalahating hakbang ay kailangan kong magtago at magsanay ng 3 dekada bago maabot ang tagumpay. 3 dekada? Sigurado na akong wala na ako sa mundo. Pampalakas na tableta marami sa amin. Guaranteed na si Donya ay mabubuhay matagal. Sa isang salita mo lang, 3 dekada ng buhay namin? Sumama kayo sa akin, hindi kayo mahihirapan. Maliban sa hindi kayo makalabas, lahat ng inyong hilin ay matutugunan ko. Donya ay madalas din makabisita sa inyo. Manajinip ka! Sumamba ako sa Buddha. Kahit mamatay, hindi ako sasama. Matandang Rosario, maliban sa 3 dalaga ng season, may iba bang paraan para tulungan ka? Kung kaya ng season na gawin, matutugunan namin. Donya, hindi ako nandito para kausapin. Nandito ako para ipaalam. Sabi ko, matandang Rosario. Tapos ka na ba magsalita? May idadagdag ka pa? Sa bibig ni Maricel, sinabi mo may malaking pagkakataon. Anong pagkakataon? Ang pagkakataon ay sa isang galaw ay mapapataas ko ang iyong antas. Matandang Rosario. Si Miguel Luna nagbigay ng gulo, pero gusto mo pa gawing Grandmaster? Kung sakaling gamitin niya ang lakas na binigay at labanan kami. Walang problema. Matandang Rosario. Una, gawing Grandmaster si Miguel Luna. Pagkatapos ay papatayin. Sa ganoong paraan, ang pamilya season ay magiging sunod-sunuran. Sa mundo may ganitong himala. Ilipat ang abani ko ay kayang gawing Grandmaster ang isang tao. Ate Katrina, huwag kang mangarap. Ang mga bagay na to hindi para sa atin. Kami ay langit niya na ginamit lang. Kailangan ba kasama ko ang 2? Pwede ba ako lang? 3 sa 30 taon? Ako lang? Sa 90 taon pwede ba? Paano naman yan? Ang buhay mo mapupunta lang doon. Nanay, si Katrina at Maricel may sariling pangarap. Ako, walang alam sa mandirigma. Para lang ako sa kanyang katawan ng gintong agila. Kung ganoon, sumama na lang ako. Nanay, alalahanin mo, bisitahin ako. Hindi pwede. Tatay. Walang problema. Hayaan na lang ako at pumalik kay Katrina at kay Maricel. Huwag niyo akong pigilan. Ang nanay mo, walang oras. Huwag na tayong magdadrama. Kung isa lang ang kayang gawin, bakit kailangan si matandang Rosario? Kayong 3, walang makakatakas. Ikaw din, Miguel. Sa oras na gawin kang Grandmaster, ay ang iyong kamatayan. Kakaiba. Anong problema, Lolo? Hindi gumana? Miguel, wala kang kwenta. Kahit si matandang Rosario ay hindi ka kayang gawing Grandmaster. Mas mabuti pang magpakamatay ka na lang. Ang inay mo! Antayin ako nagsasawa na. Matandang pare, pwede ko ba talaga?
Pinigilan mo ang iyong chakra at tinandihan ang aking lakas? Nakita ko ang timba na punuin ng baso, ngunit hindi ko narinig na ang baso puno ang timba. Ano ang ibig mo sabihin? Hindi mo pa naiintindihan. Mas malakas ako sa'yo. Pinapalaki mo pang ulo mo. Walang kwenta ang sinasabi mo! Siya ay sa San Pedro ang matandang Rosario. Paano siya matatalo ng isang ordinaryong tao? Batang walang hiya! Anong ritual ang dinamit mo para pigilan ang chakra? Sa iyong pagiging walang respeto, huwag kang magalit sa akin. Ikaw! Matandang Rosario, hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Bilisan mo, naghihintay ako. Nabot mo ang antas na ito. Ibig sabihin ay may talento ka. Kung gamitin ang kalayaan at magsanay tayo, maaaring maging pagkakataon ko. Kalayaan ng pagpapagaling? Miguel Luna? Diwata? Seryoso ka? Narinig mo ang pangalan ko? Miguel Luna? Diwata? Ang aming shrine ay ginawa para sa iyo at alalahanin ka. Sa aking henerasyon, ika-10 henerasyon na. Si Miguel kailan siya? Naging ganito kalakas? Ano ang Miguel Luna, Diwata? Kaya pala may kakaibang paraang gamot. Parang may sikreto si Miguel. Simula 1,000 taon, nung lumipad ka sa langit, ang San Mateo Shrine ang pangarap ng lahat ay balang araw makita ka. Hindi ko akalain bago lumipad, natupad na ang pangarap. Wow! Ako nga! Hindi ko akalain. Ang batang aking tinuruan ay nagtayo ng isang shrine para sa akin. Miguel Luna, Diwata? Hindi ba kayo 1,000 taon na lumipad na sa langit? Bakit nandito kayo ngayon? Well, hindi ko rin alam. Matandang Rosario, ano bang sinasabi mo? Hindi ba't sinabi mo na tulungan mo akong patayin si Miguel? Ang aking lakas ay nawala na. Walang respeto sa Diwata. Hindi ka pinatay ay napakababaw. Kaya, ang Miguel na yon ay hindi na ang dati niyang sarili. Ang Miguel na yon ay muling ipinanganak. Pasensya na, Miss Season. Eddie, ibig sabihin, malapit ka nang iwan ng season at bumalik sa langit. Ang aking lakas, 2% pa lang ang bumalik. Hanggang maging 100%, pwede na akong bumalik sa langit. Ngunit, sa tingin ko dito ay masaya rin. 2% lang, sapat na. Halika, tara! Sabihin mo sa akin nung lumipad ako sa 1,000 taon, ilang tao ang nag-alala sa akin?